Umarya na guys. Ayan ang ating mother boat na si Pink Carnation 888 or si Paypay kung tawagin natin guys. So dito po nga po tayo sa Pacific Ocean kung saan dito tayo naghahanap ng grasya. Ayan guys, ang kanyang inaaryahan, yung bilog na yan, yung namumuti na yan guys. Kanina guys, bago yan aryahan, talagang yan ay malapad at malawak ang grupo ng isda na yan. At sa pagkakataong ito, medyo lumiit yung nakikita natin dahil siguro kokonti na yung kinakain. Wala tayong nakikitang bakas ng dilis na kanyang kinakain ng mga grupo na yan. So kapag ganyan, yan naman po ay natitrace through our sonar. Nabanggit ko na nga po yung sonar natin ng mga nakaraan kung paano ito ginagamit at ano ang nase-sense nito sa ilalim. So yan nga po, tinutulong yan yung ating speedboat na nagbubulabog na si Boy Bulitas. So ayan, patuloy pa rin po ang pangangain ng isda. May mga alon-alon, may pumipisik dyan. So malaki po ang pag-asa pagka ganyan na nakikita pa yung grupo ng isda sa visual pa lang. Pero yan po ay kagandahan dito dahil napaka high-tech nga po ng ating pangangisda dito ay yan po ay nase-sense through our sonar na kung saan nalalaman kung saan ang direksyon ng isda, kung ano ang laki ng volume ng isda, ano ang direksyon, ano ang lalim, ano ang bilis ng isda, yung galaw ng isda guys. So ngayon, kasalukuyang umaarya siya, kami naman po ay unti-unti nang bumababa from 1,500 ay bumababa na tayo dyan sa kung saan pwede na tayo dun sa altitude na pwede tayo magbulabog ng isda. At hindi naman tayo directly bumaba dahil para makita rin po natin ang movement ng isda kung saan yung alon-alon kapag ito ay lumubog na, para hindi rin natin matapakan or sa atin ang word ng tapakan yun, matapatan yung isda na siyang lulubog lalo pagka ito ay natapatan natin. So may tamang distansya naman tayo dyan para guys na hindi totally mabulabog yung isda, para mag-stay lang din sila kasi usually pag lubog niyan doon lang din kalamitan, lalo na kung yung yellowfin ang isda, doon lang siya sa tapat mismo niya at hindi ganun lumalayo kasi pagka nakikita nyo ang isda ay namumuti, yan guys ay may kinakain. So ngayon lumubog siya, bumaba na rin tayo at safe distance, safe altitude, tumutulong tayo dito kay Boy Bulitas na bulabugin ang isda. Sa ngayon wala kayong nakikitang isda or namumuti dahil lumubog nga guys. Kaya naman through visual and estimation natin na based on our experience ay doon tayo sa location kung saan may possibility na baka doon dumaan or doon tumakas ang isda. Kaya naman yan ay masusing pinag-aaralan natin kung saan tayo pupwesto. At sa pagkakataong yan nga guys ay tinuturuan natin yung ating bagong piloto na si Cap Kelly. Kailangan natin kasi ng isa pang piloto dito para sa isang helicopter natin dahil magbabakasyon na yung isang piloto. So kailangan natin ng iti-train or siyang papalit doon sa ating piloto. So ako nga po yung naatasan ng company na magturo sa mga baguhang piloto dito sa laot guys. So ngayon nakita nyo naman na patuloy ang pag-ikot ng ating barko na si Paypay or si Pink Carnation. So sa pagkakataon yung guys wala tayong nakikita. So estimation lang talaga yung distance na baka sakaling nandyan pang isda. So yan naman po ay may contact tayo dyan sa ating mother boat na kung saan minsan tinuturo nila sa atin kung saan tayo pupwesto or kailangan nating pumunta doon sa location na yun kasi doon sumusugod ang isda. Mabilis ang galaw ng isda kapag ganito dahil once na bumagsak yung main skip, yung naglaladlad ng ating lambat, ay mabilis din ang lubog or mabilis din ang langoy ng isda papalayo dun sa ingay. Once na sila ay nakarinig po ng ingay, ay talaga namang tatalilis or talagang tatakas yan. Kahit na may pagkain sila, tatakasan nila kapag nakarinig sila ng ingay. Kaya naman sa pagkaganito ay hindi tayo masyadong dumidikit sa lambat or hindi tayo masyadong pumapasok doon sa iniikutan nila para hindi natin totally mabulabog or lumubog ang isda at mawala ng tuluyan. So ngayon palapit na si Paypay sa atin at yan po ay nasa ilang metro na lamang po ang haba na lambat niyan. At kung itatanyo naman po kung ilang minuto bago mailadlad ang lambat natin, ito po ay umaabot ng 8 hanggang 10 minuto bago totally mailadlad ang
kabuuan ng lambat. At kung ang lalim naman po ay sasabihin natin nasa 200 fathoms po ang kayod, or more or less nasa 300 feet guys ang lalim ng lambat. Kaya naman sa pagkakataong yan, tayo ay naka-hover lang o naka-steady dyan sa location na yan para yung area kung saan wala pang lambat ay hindi doon makasugod ang isda kapag nakarinig sila ng ingay ng helicopter. So ayan po, unti-unti na siya lumalapit at tayo naman po ay pupunta na rin dyan sa tustusan at nang sa ganon, yun po yung part na wala ng lambat para nang sa ganon maglikha tayo ng ingay at nang hindi doon sumugod ang isda. So yan nga po ay closely monitored ng ating fishing master kung nasaan nakaposisyon ng isda habang umiikot sila at naglaladlad ng lambat. So ayan, pagkaganyan, mga ilang minuto kami standby dyan para sa ganon ay habang binibira yung ating kable at nang mag-zipper ang lambat sa ilalim ay mahuli ang isda guys. Kaya ilang minuto ang igugugol natin dyan. So since matagal na nga po tayong lumilipad, almost 2 hours or 2 hours na kami dyan, kaya hindi kami masyadong magtatagal dyan dahil baka maubusan tayo ng gasolina. Ayan guys, kung may makikita kayo dyan, yung kulay green yan sa harap na yan, yan po yung sinner dye na inihahagis ng ating mga kasimang isda, nang sa ganon ito ay panggulat or pantakot sa isda na hindi lumusob sa area na yan. So yan, tayo nga po ay nag-decide na mag-landing dahil ang ating gasolina ay baka maubusan tayo or nang sa ganon ay safe po tayo guys. So this time for landing tayo mga kasimangista, dahil tinuturuan ko ang ating piloto ay pinalanding ko na siya dyan para makita din natin yung performance niya, yung diskarte niya, nang sa ganon pag nabigyan tayo natin sila ng ilang oras na paglipad ay mai-release natin siya at makapunta siya sa other boats na magha-handle siya or gagamitin niya yung helicopter na intended para sa kanya. So yan muna mga kasimangista. Kung gusto nyo mga ganitong klase ng video, please like, share, comment, and subscribe po. Ito po ang inyong kasimangista at nagsasabing good day po sa inyong lahat. Keep safe everyone, and maraming salamat sa inyong suporta. Nasa 934,000 na po tayo ngayon guys. Thank you. Good day.